Amen. Pinagpalang umaga po sa bawat isa na narito sa bulwagan ng ating Panginoon. Amen. Pinagpalang umaga din po sa lahat ng mga nasa online. Naniniwala kami na kanina pa kayo nag-aantay dahil excited po ang bawat isa. Dahil ang araw na to ay araw ng Panginoon. Araw ng ating pagsamba sa ating Panginoon at araw ng selebrasyon. Amen. Kaya yung mga nasa online, yan po share na po kayo, mag-tag, mag-comment at i-ano po natin yung ating mga kamag-anak, ating pamilya, kaibigan, saan man dako sila naroon ay kayang-kayang abutin ng gawain na ito. Amen. Kaya yan po, umpisa na po natin na tayo ay mag-share para marami ang mapagpala sa salita ng ating Panginoon na maririnig natin sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin muna. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa umagang ito, na muli, Lord, narito kami na yung mga anak, magpupuri, sasamba, aawitan ka namin, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay narito sa iyong bulwagan, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong gawain, Lord God, upang, Lord, magpatuloy na magpasalamat, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo po sa buhay po namin. Salamat din po, Panginoon, sa mga nanonood sa online. Lord, kayo po ang patuloy na umabot sa kanila. Kayo po patuloy, Panginoon, na kumilos sa kanilang buhay, saan man sila naroon, Lord. Kayo po, kaya niyo po silang abutin, Panginoon. Kaya niyo po silang pagpalain, Panginoon. Kaya niyo po silang kilusan, Panginoon. Hipuin ang kanilang mga puso, Panginoon. Hallelujah. At salamat, Panginoon, sa mensahe mo, sa mga salita mo na mahahayag sa umagang ito. Nawa, Panginoon, Lord, maging bukas ang aming puso, maging matabang lupa, Panginoon, ang aming mga buhay, Lord God, na matatamnan, Lord, ng mga salita mo. Hallelujah. Salamat sa lahat ng gagamitin mo, Panginoon, sa gawain ito. Lord, narito kami, Panginoon. Handa, Panginoon, na umawit sa iyo, Lord God. Handa na kami, Panginoon, na magpuri dahil kami, Lord God, ay excited na, Panginoon, sa gagawin niyo po sa buhay po namin at sa gawain mo sa umagang ito. Salamat, Lord God, sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sige po, tayo po'y magpuri sa ating Diyos na buhay. Sa mga nanonood sa online, sabayan niyo po kami sa aming pagpupuri at pag-aawit sa ating Diyos. Hallelujah! Tunay nga na grabe ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Amen? Amen! Kaya dapat lang siya ay ating sambahin sa araw na ito. Hallelujah! Sige! Sabay-sabay natin ang awitan ng ating Diyos. Hey! Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe ang naranasan ko. Pagkagising ko lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Minsan pa, grabe. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Yes, Lord. Grabe ang naranasan ko. Pagkagising ko lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Yes, Lord, tunay nga na kay sarap sa presensya mo. Hallelujah! Bago ang lahat.
grabe ang naranasan ko. Pagkagising ko lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Yes, Lord. Ang sarap-sarap sa presensya mo. Magbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hahanapin pa? Na sa'yo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabe na ang buhay ko. Kay sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Yes, Lord. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hahanapin pa? Na sa'yo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabe na ang buhay ko. Hallelujah. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Yes, Lord. Grabe, grabe ang naranasan ko. Pagkagising ko lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Hallelujah, isa pa. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang naranasan ko. Pagkagising ko lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. For the last time, grabe. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang naranasan ko. Pagkagising ko lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, 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 grabe na ang buhay ko. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tunay na ang Panginoon ay grabe, Panginoon. Hallelujah. Ang dami niyang ginagawa sa buhay natin. Hallelujah. Ang pag-ibig niya na naranasan po namin ay sobra pa sobra, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa grabeng pag-ibig mo sa amin, Panginoon, na bakit kami, Lord, ay nagkakasala, nagkakamali, Panginoon. But still, Lord, nahandyan, Panginoon, yung pag-ibig niyo po sa amin, Lord God, na hindi nagbabago, Panginoon, hindi nagmamaliw. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, nararapat lamang, Panginoon, na awitan ka namin ng papuri, pagsamba at pagdakila sa lahat, Panginoon, ng pinararanas niyo po sa amin. Hallelujah. Yung pag-ibig mo, Lord, na hindi kayang tapatan ng sino man, Panginoon, ng anumang bagay, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sapat na, Panginoon, upang kami, Lord God, ay umawit sa inyo ng papuri, Lord God, ng pasasalamat, Lord, sa lahat ng mga ginagawa niyo, Lord, sa aming mga buhay. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord, ang aming ninanais, Lord God, sa umagang ito, Lord, ay maranasan ang presensya mo, Panginoon, sa aming kalagayan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, God. Salamat sa
sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago. Ang balak ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, magmamalaki sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsuko
pasalamatan sa dakilang pag-ibig, Lord, na naranasan po namin sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Luwalhatiin ka, Panginoon. Dakilain ka, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Sa dakilang pag-ibig mo, Lord. Sa katapatan mo po sa buhay po namin, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Ng presensya mo, Lord. Patuloy na naming nararanasan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa yakap mo, Panginoon. Salamat, Lord. Pag-ibig na walang hanggan, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sa iyo lahat ang aming awitin na ito, Lord. Napapuri pagsambay sa iyo lamang, Lord, namin inaalay. Thank you, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Mga anak ng Panginoon, mula sa lugar na ito, ang ganoon din sa mga nasa kanilang mga lugar, na nasaan mang lupalop ng daigdig. Hallelujah. Napakadakila ng ating Diyos. Amen? Marami siyang ginagawa, marami siyang pinapahayag, at marami siyang plano, magagandang plano para sa buhay nating lahat. And now, this morning, join me in the book of Daniel, chapter 1. Maybe portion of it, let's read, beginning from verse 1. It says here, in the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. This he carried off to the temple of his God in Babylonia, and put in the treasure house of his God. Then the king ordered Aspenaz, chief of his court officials, to bring in some of the Israelites from the royal family and the nobility. Young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Among these were some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar; to Hananiah, Shadrach; to Mishael, Meshach; and to Azariah, Abednego. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief officials for permission not to defile himself this day. Now God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel. But the official told Daniel, "I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you." Daniel said to the guard, whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, "Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink." Hanggang dyan tayo. Father in heaven, blessed be your holy name. Thank you, Lord God, sa umagang ito that we gather. We have that privilege and opportunity to worship, to exalt your holy name, Father God. And as we study your word, we ask you, O Lord, to speak to us.
May the guidance of the Holy Spirit always ay maranasan namin, Panginoon. Be our teacher. At patuloy niyo rin pong palambutin ang puso ng bawat isa at maging teachable. Salamat po sa presensya mo sa aming buhay, sa inyong kapahayagan ngayong umagang ito. Be magnified, O Lord. This we ask, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ngayong umaga, ang title po ng ating message is Conquering Compromise. Itong mensaheng ito ay napakahalaga sapagkat last Sunday we talked about the God of the impossible. In the first Sunday of the month, first Sunday ng 2026, we talk about your destiny. That God prepared your destiny. Now, ang magiging cause of delay, magiging cause na possible hindi mo maranasan yung kamay ng Diyos, the God of the impossible. Hindi mo marating yung God-given destiny mo when you live in compromise. Kung ikaw ay mamumuhay sa kompromiso. That's why God wants to remind us and teach us not to do so, not to compromise. And this example by Daniel and his friends na kilalang-kilala na Shadrach, Meshach, and Abednego, yung mga magkakaibigang ito, young men, they are young men, so they choose not to defile themselves. It means they choose not to compromise. They choose not to do something against the will of God. So because of that, God promoted them. God preserved them. God blessed the work of their hands. So again, you have your destiny. God already planned the best for you and me. Ipinagkaloob na yon ng ating Panginoon. The question is that, are we going to fulfill it? Are we going to comply sa kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay? Yun yung magiging titignan ng ating Panginoon. So, let us see kung ano ay yung mga matutunan natin dito sa buhay nila Daniel. They are familiar Bible characters, and we taught a lot patungkol sa kanila. So ngayon, in our life, as we go through, you and me, I go through life, there will always be times where we are going to have to make decisions in life. Marami tayong mga choices, marami tayong pagpipilian. Now, of course, as Christians and as believer, ang dapat nating maging basihan is the will of God. At paano natin makikita ang will of God? Of course, in the Word of God. Yun ang maging standard of living natin. So, isang pagkakamali, meron tayong pwedeng ma-delay yung bagay na gagawin ng Diyos sa atin. Pwedeng ma-derail yung magandang bagay sana, yung direction mo. So, don't allow na mangyari yon. So, it's either we follow, we comply sa kalooban ng Diyos, or we choose to compromise. Grabe, hindi pa natin nakikita yung gagawin ng Diyos. Hindi natin na-expect yun. Hindi natin alam ang bukas eh. But we are sure of this. Maganda ang destiny mo, maganda ang plano ng Diyos sa iyong buhay. So now, we need to conquer yung magbablock, magdi-delay ng ating pag-abot sa destiny natin. Yung magbablock sa Diyos, sa gawa ng Diyos sa ating buhay.
So, the God of the impossible. Ganyan ang Diyos natin eh. Walang imposible sa Diyos. Pero, are we going to comply? Are we going to choose sa kalooban niyo or to compromise? So, we need to conquer compromise. So, let's study Daniel chapter 1. Dito makikita natin the problems at hand sa buhay nila. So, matetest yung ating decision making, matetest kung anong estado ng commitment and faith natin sa Diyos during trying times, during situation na kailangan mamimili ka. So, these Hebrew boys, itong apat na ito, Daniel, Mishael, o sa mas madaling kabisado natin, Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa murang edad nila, napadpad sila sa isang lugar na they are not familiar. So, what is the problem? What is the trials na sila ay matetest yung kanilang pagiging devoted sa Diyos. So first, of course, the new home. A new home. Bagong tahanan. Hindi nila ito lugar, hindi nila ito, kumbaga, pinaka-refuge. Ito ay territory ng sumakop sa kanila, and that is Babylonian. The Babylonian. So, itong mga Babylonian na ito, of course, iba yung kanilang kultura, iba yung way of thinking, way of life, at ganun din when it comes to sa spiritual na bagay. They have their gods. And these Hebrew boys, they believe in one God, they believe in Yahweh. So this new home became a problem because they were surrounded by different culture. So minsan, ito yung mga nakakaba sa mga kabataan, ng mga young people natin. They are very active sa church, sa ministry, their talent. Actually, their future, makikita mo, grabe. Very, kumbaga, promising ang kanilang buhay. But when they came to the point na magka-college na, mag-work na, they have their new environment. Kaya as a pastor, of course, there is the possibility na magkompromiso sila. The teaching na naririnig nila pagkabata ay mahahamon sila. If they are going na makikiisa ba sila sa takbo ng sanlibutan, makikiisa ba sila sa way of life ng mga taong bago nilang nakakasalamuha. So, well, on my observation, marami tayong mga young people pa rin na they stay, sabihin natin, sa kanilang faith, faithful in their faith. On the other hand, marami din na nung nakasumpong sila ng bagong kaibigan, sa katrabaho nila, nagiinom yung mga katrabaho, sila din nagiinom na rin. Kung ano ang ginagawa ng taga-sanlibutan, ginagawa na rin nila because nakasumpong sila ng bagong tahanan. Na akala nila bago, akala nila masaya, akala nila magiging para silang nakawala. Pero at the end, di nila malayan that will be the cause of delay ng kanilang mas matinding blessing sa Diyos. Marami na, they compromise. Dati pa nga, nila sa songs, dahil gusto nila mga worship songs. Ngayon, they found a new home, new friends, now, very compromising. So, yan ay isang matinding pagsubok sa kanila dahil at their young age, ay masasabak sila sa bagong environment. But, Daniel, na pinaka-leader nilang magkakaibigan,
he chose not to defile. Hindi lamang new home ang problem dito, but new knowledge. New knowledge. Bagong learning. Tuturuan sila ng culture ng Babylon. Tuturuan sila ng mga lengguwahe, lahat ng ways. So, yung kanilang katuruan bilang mga Hudyo ay napakalayo. Pero ganun pa man, they need to mag-aaral dyan, mag-acquire ng knowledge, and they did it. Nag-excel pa nga ang mga taong ito because God is with them. Ano pa? Yung pagsubok, new diet, pati sa pagkain. When it comes to food, we all know na maraming nirestrict ang Diyos, maraming mga unclean food. Especially those food that is offered to idols. Yun ay unclean. At may mga specific na unclean food, unclean animals na hindi nila pwedeng kainin. So, itong diet na ito, makukompromiso sila. Pero again, sa panahon na yan na nasubok sila pagdating sa food, pagdating sa pagkain, Daniel, nakipag-usap, nilakasan niya ang loob niya, at nakiusap siya na gulay lang siya. Wala silang ititake. So natakot naman yung pinaka-chief na naka-assign sa kanila, pero God is with them. Pinaburan sila ng Panginoon. Kaya alam nyo, sometimes you just need to makipag-communicate and then ilaban mo yung pananampalataya mo. That's why when it comes to the young people na tinuturoan natin, when you enter sa mas mataas na nabuhay na, which is you work, I encourage them to have faith. For what? Na manampalataya sila, na bibigyan sila ng Diyos ng Monday to Friday na work. So that Saturday and Sunday, may bigay nila yan sa Panginoon. Lalo hindi pa rin sila mawala sa kanilang paglilingkod sa Diyos. And in that way, sila ay pagpapalay. Kaya kapag nanindigan ka, may pinanampalatayanan ka, i-honor naman ni Lord, hihipuin naman ni Lord ang tao. Tignan nyo, hinipon ng Panginoon itong chief administrator dito, pinagbigyan sa madaling salita. So, walang imposible. Just pray and communicate what is in your heart. Na gusto mong parangalan si Lord. Gusto mong bigyan ng luwalhati ang Diyos wherever you go. Wala namang mahirap. Because He is the God of the impossible. Kaya niyang palambutin ang puso ng tao, kaya niyang gamitin kahit uwak. Yan ang sa Panginoon. So, when it comes to food, sa atin din, mag-ingat din tayo, pasubali, paalala sa bawat isa dahil ang cost ng debt, kung i-ano nyo ang Bible, una na naging cause of death, bakit pumasok ang kamatayan is because of sin. Yan ang pinaka number 1. Pangalawa is yung mga disgrasya, hindi mo inaasahan yon. Pangatlo na naging cause ng death ng tao ay pagkain. Yung umiiksi yung buhay ng tao, I mean. Kaya mag-ingat po tayo sa pagkain. Dahil ang pagkain, yan ang magbibigay sa atin ng mga sakit at karamdaman. Lalo lang kapag kain ka ng kain sa labas, hindi mo alam kung ano ang nilagay, betchin, asin, o lahat na ng maalat dyan. So nakakain mo, nasusobrahan ka pa, kaya nagkakasakit. Ingatan natin ang ating katawan pagdating sa kasi maganda na healthy tayo. Maganda na tayo ay malakas. Dahil sabi nga, health is wealth. So your diet, dapat napaparangalan din natin, not gluttony, not glutton, not something na wala na tayong ibang ginawa kundi kumain ng kumain. So ingatan natin, hindi na masamang kumain, dapat kumain. Pero too much, ito ay kasalanan. At yung mga hindi pwede sa'yo, ayan,
pag-ingat na lang. And then another one, a new name. Binigyan isang pagsubok, pinalitan yung pangalan nila. At kung titingnan natin at babaybayin natin yung ibig sabihin ng mga pangalan nila, the Lord is my helper. So tingnan mo itong mga pangalang ito na Hebrew name, no? Grabe. Kaya pala itong mga to kakaiba sila because of maliban doon they are Jews, their names mayroon talagang kinalaman sa destiny din ng tao sa kanyang yung pangalan. Kaya napakagandang piliin ng kung ano ang ipapangalan. Sa mga magulang, kung ano ang magandang ipangalan sa anak. Kasi lalakaran nila yun. And now, ito ang pinalit. Ito ang ipinalit ng mga Babylonian. Si Daniel, pinalitan ng pangalang Belteshazzar. Belteshazzar. Ang ibig sabihin naman yun, Bel will protect. So parang yung Diyos-Diyosan ng Babylonia, yun yung naka-address. Yung Hanania na naging Shadrach, na ang ibig sabihin ng Shadrach ay inspiration of the sun, araw. So gods din ito, ginoconsider ng gods ito, Diyos-Diyosan. Si Mishael naging Meshach, na ang ibig sabihin naman ay belonging to ako. Ako. Well, hindi tayo familiar dyan, pero malinaw yan na yan ay mga Diyos-Diyosan ng mga Babylonian. And si Azariah naging Abednego, pinalitan ng servant of Nego. So makikita natin how the Babylonian wants to invade, not just to invade, but to change everything. Yung identity nila, matinding pagsubok yon. Pero, isang magandang bagay na nangyari ay meron silang paninindigan. Not to compromise. They decided not in spite or despite of the problems na nakaatang sa kanila. Kaya alam nyo, may mga pagsubok na dumarating just to test us. To prove our faith. To prove that our allegiance belongs to our God alone. So, may mga pagkakataong ganon. Tutuksuin ka. Mayroong parang akala mo pintuan na magandang bagay, opportunity para sa iyo. But, that is a challenge. If you're going to choose to compromise or not. Kaya pag-isipan nating mabuti, we, children of God, we have our destiny. Grabe, yung magandang plano ng ating Panginoon sa ating buhay. We need to conquer, compromise during trying times. So, another one, after the problem, why these young men conquer, how they conquer compromise. First, of course, because of their dedication. These young men, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, they were dedicated young men. Dedicated to God. Nasa Diyos ang kanilang dedication. Wala sa anumang bagay. In verse 8, if you're going to read, it says here, Daniel resolved. Wow. Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself. Hindi niya dudungisan yung kanyang sarili, yung kanyang pananampalataya. So, napaka-dedicated ni Daniel. So, if you are going to reflect
sa buhay natin. When it comes to spiritual life, when it comes to submission, when it comes to obedience, are we dedicated? When it comes to God, nandun ba yung dedication mo? Na gusto mo siyang paglingkuran? Ayaw niyang maglingkod sa Diyos-Diyosan. Prinob niya yan not just once, but many times. Kaya nga napunta rin si Daniel sa dens of lions. Why? Dumating din yung problem, another problem sa buhay niya. There are a lot of problems na dumating sa kanya, but he kept on proving that he was a dedicated person. He dedicated himself to God. Hindi nagbago yon. Mula pagkabata hanggang sa dumating siya sa na-promote siya. Halos isang mataas na posisyon ang ibinigay kay Daniel. Why? Hindi aksidente. Because he conquered compromise. Siya ay nanatili, siya ay tumindig. Kaya yung mga panandalian na kasiyahan, mga panandalian na mga offer ng sanlibutan, panandalian lang yon. But the promises of God, the plans of God, is always, He's faithful na iparanas yun sa atin, and then it will last long. It will last. Magtatagal yan. Kaya po mga kapatid, matutunan po natin ang salita ng ating Panginoon. So, their dedication. Now, the question is, kanino yung dedication natin nakalagay? When it comes to serving God, are we dedicated? When it comes to worshiping God, are we dedicated? Kanino nakahandog ang buhay natin? Dapat sa Diyos. And also, they were able to conquer compromise because of their desire. Their desire. What is their desire? In verse 9 to 14, kung babasahin natin, ayaw nilang madungisan. So, nakuha niya ang sympathy, yung favor ng official, yung hindi natin nabasa, verse 13. Look at that. In verse 13, then compare our appearance with that of young men who eat the royal food and treat your servants in accordance with what you see. In verse 14, so he agreed to this and tested them for 10 days. What's the result? Makikita natin mamaya yan, mga kapatid, na merong resulta. Sige, verse 15, tuloy natin. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Grabe ang nangyari. And in verse 16, so the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetable instead. So again, this time, because they desire not to defile themselves, desire to prove their faithfulness to God, then God proved Himself to them, even to the Babylonians. Hallelujah. Praise God. Kaya mahalaga yung desire natin. Desire to honor God in all things, in all aspect of our life. And another one, the purpose of their hearts is, of course, they dedicated themselves to God alone. And the desire is to honor God. And their decision to fulfill their destiny. So if you are firm and you know your purpose, kaya nga, itong nagkakatalo dito, if you don't know your purpose, a life without purpose is an early death. A life without purpose, if you don't know your purpose,
paikot-ikot ka lang. And your decision will always be crucial or not just crucial, but maging undecided ka kasi you don't know your purpose. Yeah, we need to be reminded that God has a purpose sa buhay mo. Meron siyang dakilang layunin. That's another reason to conquer compromise. Because it will derail you. If you compromise, it will delay you na abutin yun. Hallelujah. So because they decided not to compromise, what happened next? Point number 3, the promotion from heaven. The promotion. There is always promotion for those who choose to honor, who choose not to compromise. Hallelujah. So, what happened here? In verse 15 and 16, makikita natin doon their experience. Their experience. What is the experience? For me, that is promotion. The miracle na ginawa ng Diyos, na sila ay mas gwapo, sila ay mas healthy, sila ay mas, pagdating sa appearance from head to toe. When it comes to knowledge, wisdom, that is promotion. They experience the miracle of God. Hallelujah. That's our God. The God of the impossible. Yung pagkain ng hari, well, okay yun. Choice food nga yun eh. Pero, gulay, kung tutuusin talaga, hindi naman sapat yun eh. Pero proven naman na healthy ang gulay. Pero hindi lang gulay ang kailangan natin. Kailangan din natin talaga ng meat. Pero for 10 days, God proved to them because they choose not to compromise. So sometimes in our life, kapag nag-decide tayo, naging firm tayo sa isang bagay, may connection na si Lord ang i-obey mo, si Lord ang susundin mo, makikita mo, papatunayan ng Diyos kung ano ang kaya niyang gawin. So they experience miracle. If you want to experience the miracle, the hand of God, then choose not to compromise. Conquer it. Amen. Ikausap pa ba ako dyan? Hallelujah. And another one is their excellence. God promoted them. In verse 17 to 20, if you're going to read, tingnan natin. Look at this. To these 4 young men, God gave knowledge and understanding. Kaya alam niyo yung mga lumalakad sa kalooban ng Lord, magugulat ka. They have the wisdom of God. They have the understanding. Everything because God provided for them. Ano pa? Understanding of all kinds of literature and learning. Wow. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Wow. This is a promotion. A promotion na kung saan napakagandang promotion. In all you do, you excel. The work of your hands, nagiging fruitful. That is something na gawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. In verse 18, at the end of the time set by the king to bring them in, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. Here comes the presentation.
Ipine-present ka na ng tao. Wow. Kapag ang tao ang nagpipresenta na sa iyo, itong taong ito, maasahan mo yan. Itong taong ito, masipag yan. Itong taong ito, magaling yan. Itong taong ito, pinagpala yan. Wow. Promotion yan because you no longer, hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo. People will present you to people because God is in you. God is with you in all you do. Why? Because you decide, you choose the right thing. Kaya, tinuturuan tayo ngayon ni Lord not to compromise. Mahaba pa ang journey natin. God wants you to excel. God wants you to experience a lot of things. Don't delay. Verse 19, titignan pa natin, the king talked with them. Ito na yun, maganda. Tingnan mo, hari na ang katapat nila. Itinasa sila ng Diyos. And he found none equal to Daniel. Wow! Walang katulad. Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. Ito na yung promotion. So promotion comes from the Lord. When He sees you, He see you faithful, firm, focus on God. Here comes the promotion. Here comes the hand of God nakikilos sa iyong buhay. In verse 20, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better. Wow. 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Wala silang kapantay, wala silang grabe. So, mga anak ng Lord, wait for your promotion. Just do your part. Continue in the path of God. Decide not to compromise. And then you will see, you will experience, and you will excel in everything. And in verse 21, the last verse, and Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Tingnan mo, ang haba ng ni Daniel from youth hanggang sa pagtanda niya. Biruin mo yon, mula pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda na natili siya. Saan? Sa isang mataas na posisyon, mataas na kalagayan. Hari, may nakalipas na hari, may pumalit na hari, nandun pa rin siya. So anong makita natin doon? Endurance. Long life. Long life, yung isang bagay na promotion ng Diyos, na ang dami mong naranasan, ang dami mong nakita, ang dami mong nagawa, because God promoted you. Hallelujah. To God be the glory. Napakabuti ng ating Panginoon. So si Lord is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. If you're going to compare people na they choose to compromise and those people na nahirapan sila but they still nanatili sa Panginoon, I believe, itong mga taong ito, malaki ang diferensya. Kaya, huwag tayong madaya, huwag tayong magoyo ng kaaway, at mainggit sa mga taong nasa sanlibutan. They are enjoying a lot.
they compromise, pero ikaw, nasa church ka, you are serving God, you are faithful in small things, huwag kang maingit. God will bless you. Father in heaven, thank you for this morning, for your word, for the revelation, for the illumination of your word to us. Father, marami kaming mga labanan sa buhay na ito. Maraming mga problema, maraming mga trials na possible mag-cause sa amin, matempt kami to compromise. But Father, empower us right now not to do something against your will. Touch our hearts, touch our lives. Holy Spirit, move powerfully. Give us that strong conviction to always follow your lead, to always honor you, even no one is watching, even no one is seeing us, O Lord. Father, masumpuan niyo kami na nagtatapat sa iyo. Masumpuan niyo kami, Panginoon, na lumalakad sa iyong kalooban. So right now, I am declaring na lahat ng mga kapatid na nandito at nanonood, bahagi ng live stream na ito, touch their hearts and their lives. Increase their faith, their devotion to you. Makilala ka nila ng lubusan, mapaglingkuran ka nila sa kanilang buhay. And I speak promotion, I speak blessing to them, O God, as your servant. Thank you for everything. Thank you for your loving kindness. Like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, they will experience, they will excel, they will endure, O God. Hallelujah. To you all the glory and praises, O God. At bilang lingkod ng Panginoon, I am declaring the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Shalom mga kapatid. Palain kayo ng Panginoon.